isa lamang sila sa mga pamilyang aming napuntahan sa Barangay Malabog, Paquibato District. Sila ay mula sa tribo ng Ata Matiksalo, sina Philip at Lovely, na problemado ngayon dahil wala daw silang pambili ng pagkain. Hindi pa sila makakakain ngayong gabi dahil wala daw silang maisasaing. Isa pa sa mga problema nilang mag-asawa ang karamdaman ng kanilang anak dahil wala daw itong butas sa kanyang puwet na kailangang maoperahan agad. Paraan niyo na ako, sir. Okay. Walang maayos na hanap buhay ang kanyang mister dahil sa lugar nila, mahirap daw talaga ang trabaho. Hindi naman daw sila matanggap sa bayan dahil sa kanilang estado. Kung kaya't hirap na hirap silang mag-asawa kung paano itataguyod ang kanilang dalawang anak. Narito po ang kwento ng kanilang buhay. Ate, magandang hapon. Pwede po akong pumasok? Sige po. Diyan. Hello. Okay, pasensya na sa abala ha. Ang ganda dito sa inyo. Ako pala si Paul, si Frankie, si Kuya Noy. Okay, ano pong pangalan mo? Philip. Philip, si ate. Lovely. Lovely, napakaganda ng pangalan. Ilan ang anak nyo? Dalawa, sir. Dalawa. Kamusta ang buhay dito? Hirap talaga, sir. Mahirap. Basta mahirap talaga. Mahirap. Kayo ay tribo din. Ata Matigsalog din. Opo, sir. Okay. So, bundok din. Ang ganda. Ang ganda ng lugar nyo. Napaka lakas ng hangin kahit mainit dito. Nakakaintindi ka ng Tagalog? Opo. Nakapag-aral ba kayo? Hindi, sir. Anong grado lang? Grade 7 lang, sir. Okay, at least kahit paano. Si asawa mo? 5 lang, sir. Grade 5. Ilang taong ka na? 21 po. 21 ka na? Pero mukha kang nene. Hindi nga totoo, 21 ka? Oo nga, sir. 21 ka lang? Opo. Okay. Kamusta ang buhay nyo? Mahirap? Mahirap, sir. Hirap mo, sir. Kamusta ang baby? Ito, sir. Hindi pa na operahan, sir. Bakit? Kasi walang pera. Kahit, trabaho, makapera lang kami kapag may hurnal. Kapag walang hurnal, walang pera talaga. Bakit? Anong sakit ng anak? Walang, sir, walang butas ng pet niya, sir. Kasi hindi pa nakabalik sa, sa PNC kasi walang pera. Sa walang bigas. Paano maghanap ng pera kasi walang trabaho. So, iring bata, wala siyang Butas sa puwet. butas sa puwet. Kailangan siyang maoperahan. Opo, sir. Paano yung pagdumi niya? Dito sa siya, sa tiyan, sir. May Kasi- butas? May butas, sir. Sir, Isinilang na walang butas ang puwet ng kanilang anak na kailangan daw maoperahan. Subalit wala silang pera para sa operasyon. Pagkasilang Hirap sa kanya, ganyan na siya. Opo, sir. Okay. So, kailangan lang siya ay maoperahan. Opo, sir. Galing na kayo sa doktor. Opo, sir. Ang sabi sa inyo, May naman, sabi sa amin, ito is outpatient, di ba? Outpatient. Parang walang pakialam ng doktor sa amin, sir. Kasi kailangan daw kapag nandun ka sa SBMC, may body, ano ba yun? May bunker ba? hindi sila matanggap sa ospital dahil sa kanilang sitwasyon. Para daw silang nare-discriminate dahil wala silang pera at kung walang kakilala sa loob o bakit ay hindi sila maasikaso na siyang nagpapahirap lalo sa kanilang mag-asawa. Wala na nga silang pera ay tinatanggihan pa sila ng ospital.
Masakit daw para sa kanila na wala silang magawa para sa kanilang anak dahil mahirap lamang sila. Hindi nyo siya napapacheck up. Gaano kahirap sa inyo ngayon yung sitwasyon na ganyan? Mahirap talaga sir kasi ito kahit pang pampers naman hindi kami pambili kasi walang pera, walang trabaho. At saka bigas ngayon, wala nang bigas ngayon. Kasi walang trabaho. Madami sa mga katutubo dahil hindi sila nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral ay hirap sila na makahanap ng maayos na trabaho. Katulad ni Kuya Philip na umaasa na lamang sa paghakot ng kahoy at paghuhornal. Pero kung wala ang mga iyon, wala silang maibibili ng kanilang pagkain. Ngayon wala nang bigas. Hanap na mamaya, ano na talaga magagawa ko. So maghahanap pa kayo. Hanap pa mamaya sir. Dahil ikaw ang padre di pamilya, Po, sir. gaano kasakit sa iyo na wala kang maipakain sa pamilya mo? Sakit, sobrang sakit sir eh. Hindi mo maiwasan sa sarili o hindi mo sarili mo. Hindi mo yung sarili mo kasi kainin ng anak mo, asawa mo kasi walang bigas. Mahirap talaga sir. Okay, sige. Ito. Problema nila ang kanilang kakainin dahil mamayang gabi ay wala na daw silang maisasaing. Mabuti na lamang at may nadala kaming bigas at ilang grocery na inilalaan talaga namin sa mga taong biglaan naming napupuntahan. Meron tayo ditong mga biscuit, noodles. Gusto mo nito? Ha? Gusto mo nito? Kain ka? Yan. Ikaw? Gusto? Oh. Sarap yan. O, kain ito. Kain. Kain. At hindi pa dito natatapos ang aming tulong. Nagpaabot din kami ng kaunting halaga upang nang sa ganon ay may magamit sila sa pang-araw-araw nila na pangangailangan. Pati na rin sa pagpapacheck up ng kanilang anak. Tanggapin niyo itong 5,000. Maraming salamat po sir. Salamat talaga sir. Ilang tulong na ito sir. Sa mga pangangailangan namin. Para baka sakaling bumalik kayo doon, makabalik kayo at malaman natin at matulungan kayo ng ospital para maoperahan yung bata. Maraming salamat sir. Okay. Yan kasi sila po ay nasa lahi din ng mga matiksalog. So tribo, no, kumbaga. At talagang hindi kayo nakakapaghanap ng trabaho sa bayan Po sir. dahil mostly wala rin tumatanggap. Yung pangarap para sa pamilya mo? Pangarap ko naman ang kami sa kahirapan. At saka matulungan yung anak ko na maoperahan. Lapit ko talaga. Pera naman. Ang mga gastos namin para sa operasyon niya. Kailangan po talaga namin paraan yung anak ko sir. Masakit para sa isang ina ang makita na nahihirapan ang kanyang anak, ngunit wala siyang magawa. Umaasa at humihiling si Lovely na sana raw ay tingin ng Diyos ang kanyang panalangin na may taong tutulong sa kanila upang maoperahan ang kanyang anak. Kung sino pa yung mauping puso, kailangan po namin ng tulong niyo para sa ako. Para sa operasyon na wala po kaming pera para pag lang pa-opera sa kanya. Kailangan po talaga namin na maoperahan siya para maging normal siya. Okay.
Yan kasi mahirap para sa katulad po nila na walang kakayanan na makapagpagamot man lang. Dahil kahit minsan pupunta sila doon, hindi rin sila naasikaso dahil sa sitwasyon po nila. Okay, bukod sa wala kang trabaho ngayon, ano yung alternative na nagiging trabaho mo dito sa bundok? Bukod sa pagbuhat. O bukod sa paghuhornal? Ano sir? Libur. Construction. Construction. Minsan, 1 week ng trabaho sa construction, wala namang trabaho. Ganun ang kahirap dito, sir. Bunot ng niyog, sir ba? Ganun talaga yung trabaho dito. Kopras. Pero, kupras. Pero hindi permanent. Hindi permanente. Hindi araw-araw. So, itong anak ninyo, dalawa pa lang to? Dalawa lang, sir. Okay, huwag nyo naman yung dagdagan ha. Opo, sir. Kasi mas mahirap pag nadagdagan pa. Buti kahit paano meron kayong matitirahan. Sarili nyo na to? Opo, sir. Okay, yung lupa dito, para mga pinatira lang kayo. Or at least meron po silang kahit na mahirap yung buhay, kayong mawawala ng pag-asa, ha? Opo, sir. Kasi pag nawalan kayo ng pag-asa, parehas kayong magda-down. Kailangan yung isa lumalaban o parehas kayong lumalaban sa buhay. Siya, mukha kang Hindi halata sa kami na 21. Oo, akala ko siya ay 13 anyos. 21 ka na pala. Totoo, 21 ka? 21. Ngayong April 22. Ilan taon ka nag-asawa? 15 years old po is 21. 15 years old. Kailan kayo nagkaanak? 2018. Kaso hindi pa rin kayo nag-anak ng 15 anyos ka. Hindi po, sir. O, mabuti. Bakit maaga kang nag-asawa? Ano po sir, yung bata pa po ako, iniwanan po ako ng mama ko. At doon po kami luloko. Iniwan po kami ng mama ko doon sa luloko, sir. Yung papa ko naman, wala rin siya. So, iniwanan ka ng nanay nyo? Opo. Nasaan si nanay? Yung pag-asawa na, sir. Sa iba. Sabi niya, nagtrabaho daw siya sa Davao. 12 12 years. 12 years. Hindi nakauwi yung mama ko. Pinag-aral po kami ng lolo ko. Kaso, nakahinto po ako sa pag-aaral. 35 lang po ako. At Maaga siyang nakapag-asawa sa edad na 15 anyos dahil iniwanan daw sila ng kanilang mama. Dahil sa hirap ng buhay nila noon, hindi niya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sige po mga kababayan ha, mag-ingat kayong mag-asawa. Ano ulit pangalan mo? lovely. Lovely tsaka si Philip. Philip. Kuya Philip at si Lovely. Okay, sana ay matulungan niyo po kami na kahit paano may tumulong sa atin na taga-gobyerno ng Davao para matulungan po itong anak nila na maoperahan. Marami pong salamat.